Bumabalik po ang umagang harapan sa umagang kaganda. Napakainit po na ating talakayan dito po sa studio. Hindi pala, nasa outdoor po kami ng ABS-CBN. Tumatakbo po sa pagka-mayor ng Maynila, Manila Mayor Fred Lim at dating Pangulong Joseph Estrada. Bago na po yung aking mga iba pang katanungan, meron pong tanong ang ilan po nating mga kababayang Manileño. Narito po ang isa. Paano po nila masusolusyonan yung kulang na safety sa aming lugar, doon po sa Tondo, Parola? Kilala po siya na kinakatakutan. Okay. Mayor Fred Lim, ang Tondo po, lagi na lang nababansagan, pinakamagulo, dyan ang mga tulisan, mga pusakan. Nararamdaman ko po yung sinasabi ng Manileño. Ano po sagot nyo? Hindi, yung lihit yung taga-Tondo, mga matitino, mababait na tao yan. Kaya lang, pagkatapos ng gera, marami na nagpuntahan, di ba? Mga walang trabaho, kaya na-involve sa kaguluhan. Tahimik naman ng Tondo eh. Ang dami mga nag-aaral doon, pumapasok sa eskwelahan, pumapasok sa trabaho. Ay wala naman nangyayari. Meron mga kasong mga krimen, ay sa lahat naman ng bansa, meron nun eh. Kahit sa New York, meron din eh. Kahit sa Quezon City, Makati. Oh. Okay. President Estrada, go ahead po. Ano po ang sagot nyo? Sa safety po, meaning sa criminality po ito, ang tinutukoy po na ating kababayan. Paano ma-resolve yung criminality? Una-una, hungry stomach, nose no law. Karamihan daw walang hanap buhay. Ha? At pangalawa, yung mga pulis involved din sa mga robbery, sa carnapping. Ayan, ang papatunay, ayan, MPD, Tidasel, sued for kidnapping. Tapos, eto pa, Manila overtakes Quezon City as cartel capital, 19 cases in 1 month. Sa carnap capital ng Manila. Okay, Mayor Lim, ano po sagot nyo ron? Ang sagot ko dyan, una, mali yung lumabas sa dyaryo, no? Ito, nag-press release si General Gutierrez. Ang nire-report doon, 11 daw ang carnapping cases, 8 lang pala. Nung month ng Agosto. Doon sa 8, 3 ang na-recover, 5 ang pinapollow up. Yung sinasabi niya mga pulis na involved sa kidnapping, ako nagpa-arresto nun eh. Ako nagpa-arresto nun eh. Ngayon, ako walang patawad sa mga lukulukong pulis, ha? As of now, President Estrada, may sagot po kayo? Ang masasabi ko, pinakamagandang halimbawa, pintura siya ng pinturang galit siya sa drugs. Pero yung anak niya nahuli sa drugs eh. Ano, nasan yung... Nakulong ba yung anak niya? Paano ang ginawa niya? Anak niya mismo yung involved sa drugs. Ayan, arestado. Ano? Tapos yung pulis yata, napag-initan pa, nawala sa pwesto. Yung umaresto. Sino po yung anak niya? Ha? Tanong mo sa kanya, ano pangalan ng anak niya? Pakisagot niyo po. Pakisagot niyo po, Mayor Lim. yung anak ko, totoo, na naging addict yan eh. Na-frame up yan, kaya na-absuelto. Pero bakit ang pinag-uusapan natin yung anak? Yung anak niya, na-arresto din, may binugbog pang babae tungkol sa drugs. Nilakad niya asunto. Huwag yung anak, tayo mag-usap, tayo kandidato eh. Yung sa pulis, 45 na, pinatatanggal ko sa serbisyo. Isang major, 2 kapitan, 4 na tinyente. Hindi ako kumukonsinti sa kalokohan. O kahit kaibigan kita. Dali na po. Sige po, President Estrada, go ahead po. Ang natanggal yung umaresto sa anak niya. Yung natanggal na pulis, yung umaresto sa anak niya. Yun ang sinasabi niya. Yun ang ibig niya sabihin. Pero ano nangyari doon sa kaso ng anak niya? Drugs. Pinakamasamang bisyo yan sa lahat. Siya pumipintura pa sa mga bahay-bahay na gano'n para kunan ng kunan, publicity. Pero yung totoo, yung anak niya na-involved sa drugs. Sige po, sumagot po kayo, Mayor. Na-absuelto nga yung anak ko. Alam mo kung bakit? Yung mga 4 na humuli, may record pala sa PEDYA na gano'n ang ginagawa, nagpa-planting ng drugs. At hinihingan yung anak ko ng 500,000 isang 45 caliber pistol. In short, na-absuelto. Yung 4 na nahuli, natanggal sa serbisyo dahil may reklamo doon sa Laguna. Hindi sa reklamo ng anak ko. O, doon makikita kung anong klaseng mga na-frame up yung anak ko eh.
O naabswelto nga eh. Eh ba't kinakaladkad niya dito? Tsaka ilang taon na yon, 50 anyos. Eh tayo ba mga magulang, nakikialam tayo sa anak natin na gano'n ang Opo. edad? Okay. Isa na lang po. Huling rebuttal po sa inyo, President Estrada. Go ahead po. Well, alam naman natin na ang Maynila ngayon ay bugad ng mga kriminalidad. Yan. Ayon niya sa findings ng mga DILG. Parang pa ni Yumaong Secretary Robredo, ang Maynila ay pugad ng kriminal ngayon. At yan ay patutunayan na ang peace and order sa Maynila ay talagang involved na pati mga pulis. Opo. Okay. Meron pong tanong ng iba pa nating mga kababayang Manileño. Andito po yung isa. Para sa mga kandidatong tumatakbo, tulungan nila kami at pagandahin nila ang Baywalk para dumating ang mga turismo at matutulungan nila yung mga vendors na naghahanap buhay. Baywalk, Mayor Freddy, ang sinasabi niya. Ay, pinapaganda naman natin ng Baywalk eh. Tinanggal ko nga yung 15 beer houses dun eh. Dahil naging inuman, yung mga lasenggo nagkalat doon. Ay, ni-istorbo yung nagpapasyal. Pinatanggal ko yun, 15. Ngayon, pasyalan na ng mga pamilya yung Baywalk. Maganda na ang Baywalk ngayon. Opo. Thank you po. President Estrada, go ahead po. Ano pong pwedeng gawin sa Baywalk? Ay, kaya talaga paganda eh. Yan ang puntahan ng mga turista dahil pinagmamalaki nga natin yung Manila Bay. Pero sa ngayon, malayo pa sa standard that it should be. Alam mo, ang Manila kapital ng ating bansa. Napag-iwanan ng mga kalapit bansa. Naiwanan ng Makati, Quezon City, naiwanan pa ng San Juan, naiwanan ng Valenzuela. Lahat, ng Pasig, ng Mandaluyong. Sandali lang po. Bago po yung huli nating katanungan, kayo po, Mayor, President Estrada, ay binabato ng, well, disqualification case nga kayo eh. Una, yung pong kayo po ay hindi pwede tumakbo. Pangalawa, kayo po ba talaga pwedeng kumandidato bilang mayor ng Maynila? Taga San Juan daw po kayo. Ha? Bakit hindi? Ako sinilang sa Tondo. Ewan ko kung saan siya. Sa Manugit Maternity Hospital. At sa Tondo rin ako sumikat bilang artista. Kaya yan ang lungsod na aking sinilangan. Diyan ako sumikat. Kaya ang pagkakataon ko, itong muling mga taon ng aking buhay, makapagganti naman akong utang na loob sa mga kababayan. Lalong-lalo na sa mga kababayan kong kapuspalad na mahihirap. Mayor President, go ahead po. Pareho naman tayo sa Tondo, pinanganak eh. Tiga Tondo tayo, kaya mahal kong Tondo. O, katunayan, alam mo mga tao dyan, pag ako nakikita sinasalubong ako ng napakainit, pati mga bata, nagtatakbuhan. Wala yung sa kaligtasan eh. Ang Maynila, isa sa pinakaligtas na syudad. Kaya lang mahilig manira, mahilig magsinungaling. Paano ngayon kung puro kasinungalingan ng ating sasagutin dito? Dapat katotohanan. Total po ay... Sasagutin ko lang. Kaya nga dala ko ito mga papeles na ito, dokumento ito, hindi ka pwede magsinungaling dito. Ano po Ito, kamukha ito. Sinabi ko, pinanganak ako sa Tondo. Ito, Manugit Maternity Hospital. Sa Tondo ako pinanganak. Palabas mo sa kanya ng birth certificate. Bakit po? Palabas mo. Hindi. Kung talaga sa Tondo siya pinanganak, palabas mo ang birth certificate niya. Kung talaga sa Tondo siya pinanganak. Ako, ito birth certificate ko. Sige. Hahamunin ko si President Estrada. Kung maipakita ko yung birth certificate ko na pinanganak ako sa Tondo, aatras ka ba? Pag hindi ko napakita, teka mo na, ginugulo ninyo eh. Pag hindi ko napakita yung birth certificate ko na pinanganak ako sa Tondo, ako naman ang aatras. Yan, ikaw ang aatras dito. Sige. Kahit bukas, bibigay ko yung birth certificate. Pero pag napakita ko, umatras siya. Pag hindi ko napakita bukas, aatras ako. Yan. Kayo humatol. Isagot niyo po. Alam mo, huwag ka masyado mag-aamon. Ano ang hamon mo? Hindi, dahil sinungaling ka eh. Ano? Kinakailangan na hamunin kita sa katotohanan. Yun nga, ikaw ang nagungkat ng birth certificate eh. Hindi din tayo magtalo. Sabi mo, wala akong birth certificate.
hindi ako pinanganak sa Tondo. Ang sagot Sabi ko ko naman, ako, dala ko. meron. Ikaw wala kang dala. Meron, ha? Oh, gusto mo, mamayang hapon eh. Pero kumol ka. Pag naipakita ko yung aking birth certificate na ako pinanganak sa Tondo, atras ka ba? Pag hindi ko napakita, ako atras. Oh, I give you my word, lahat kayo. Oh, matutuwa na kayo, atras na ako eh. Oh, pero pag napakita ko, umatras naman siya. Gawin po. Simple lang yun eh. Dali lang po. Di ba simple lang yun? Teka muna. Sige po, go ahead po. Naiiyak na eh. Naiiyak. O, tignan mo na. Nakita mo, sinungaling eh. Umiiyak ba ako? Umiiyak ako. Nagagalit ako. Dahil kasinungalingan na sinasabi. Nakita mo na, ngayon sa harap ninyo, nagsisinungaling. Umiiyak daw ako. Galit na galit ako sa kasinungalingan niya. Oh. Sige po. Mr. President, go ahead po. Ang sinasabi ko, ito katibayan na ako ay sinilang sa Tondo. At sabi ko, ito birth certificate ko. Ngayon, ilabas niya yung kanya. Hindi ko naman sinabing hindi siya pinanganak eh. Bakit niya naman? Wala. Ito. Yan. Yan. Ito, mahilig manduro ito eh. Lahat ito tinatakot, lahat hinahamon. Kamukha nung kawawa naman yung mga kusyal, nagbibingo-bingo lang, wala naman tayo. Pinahuli niya. Tapos, hinamon na naman yung vice mayor na pinakulong niya. Hinamon niya na hindi siya nag-order nung pag-aresto. Eh kung napatunayan na in-order mo, magre-resign ka ba? Sabi mo, magre-resign ka. Oo. Sige. Sige, call. Call. Oh. Okay. Call ako. Hey, at least meron po tayo na. Call ako. So kapag napatunayan na kayo ang nag-utos na arestuhin si Vice Mayor Isko at mga konsyal, Hindi ako nag-utos na arestuhin. Oh, yun ang katotohanan. Sinasabi niya ako nag-utos. O, yan na naman, oh. Hindi, sabi Paano natin ko- malalaman ito? Ang sabi ko, ikaw ay nagamon, hinamo mo si Vice Mayor. Na? Pag napatunayan na ikaw ang nag-utos, magre-resign ka. Pag hindi napatunayan, sabi mo siya mag-resign. Di O, ba? ganoon din. Sige, uulitin ko. Hindi naman kita Kung inaamon. mapatunayan na ako nag-utos na arestuhin yung mga konsihal, na hinahamon yung mga pulis na arestuhin sila, dahil sila konsihal, sila abogado. Kumol naman yung precinct commander. Ginawa yung bingo sa harap na, inaresto sila. Eh, saan ako naroon? Well, hindi ko alam yun eh. Nalaman ko gabi ni. Mga kasinungalingan ang sinasabi. Puro pangkat ng kasinungaling to eh. gano'n, maraming salamat po sa inyo. Ngayon po naman, Hindi naman kailangan present siya doon eh. Yung order na, sulat lang eh. Kahit na marginal, susunod na yung pulis eh. Di ba? At maawa ka naman. Halal ang taong bayan, yung mga konsyal, tsaka yung vice mayor, pa-arresto mo sa nang gano'n na lamang. Nagkagulo-gulo. May mga babae pang konsyal na saktan. Si vice mayor, parang pinagbabagtak na gano'n. pasensya na po kayo, gentlemen. Tayo po ay kinakapos ng oras. Ngayon po naman ay pagbibigyan po namin kayong tanungin ang isa't isa. Siguro unahin po natin ang dating Pangulong Estrada. Ano po gusto niyo itanong kay Mayor Fred Lim? Ang bibigay galang ako, nakakatanda siya eh. Yan na muna. Sige po, kayo na po mauna sige. magtanong. Apo, total po. Okay. O, ito lang ang katanungan. Sinasabi niya, mahal na mahal niya Maynila. At nagdurugo ang puso niya sa mahirap. Tanong, nung ikaw naging presidente, 3 taon, lahat ng pera ng gobyerno nasa kamay mo. Anong ginawa mo para sa mahihirap sa Maynila? Ano po, Mr. President? Go ahead po. Hindi mo lahat pinotektahan ko ang kapakanan ng mahirap, yung mga mayayaman, yung mga may-ari ng tubig, at saka kuryente. Yan, tanong mo sa Tiga Maynila, kung nakapagtaas sila, hindi sila nakapagtaas kahit na isang kusing ng presyo ng kuryente, ng presyo ng tubig. Lahat yan, pati yung housing, pinagawa ko sila. Pati yung sa parola, dineclare na yun na ibigay sa mga mahirap. Ano pa? Lahat ginawa ko para sa mahirap. Sa proteksyon ng mga mahirap. Okay, may tanong po kayo kay Mayor Fred Lim. Mr. Outgoing Mayor. Thank you. Thank you. Gusto ko sanang itanong bakit mo ibinaon sa utang ang Maynila. Pagkatapos ng 6 na taon,
siyam na taon, naglingkod ka. Hanggang ngayon, bangkarote pa ang Maynila. Hindi mo naibibigay ang allowance ng teacher, hindi mo nabibigay allowance ng pulis, hindi mo nabibigay allowance ng mga empleyado. Pati allowance, binawasan mo. Sinabi mo, pangako mo, hindi mo pa rin naibibigay hanggang ngayon. Go ahead po, Mayor Lim. Kasi nungalingan na naman. Ang mga teacher, tumatanggap ng allowance nila 2,000 a month. Yung pulis, natigil yung allowance dahil yun ang rekomendasyon ng COA. Itigil daw ang pagbibigay sa pulis dahil pinatigil ng Quezon City dahil labag sa batas yun. Double compensation yan. Ako nag-umpisa nung pagbibigay ng allowance sa teacher at pulis nung unang incumbents ito sinasabi niya na nagkaroon daw siya ng housing project sa Maynila para sa mahirap. Saan na ron? Wala. Ako meron. Sa Moriones. Sandali lang po. Ako meron. Sa Moriones. Sayang, napakasarap pong pag-usapan itong mga bagay ito. Lamang po talagang gaul ako sa oras. Pero kailangan ko pong itanong ito, gentlemen. Mayor Fred Lim, totoo po bang nagpadala kayo ng 2 milyong piso kay ERAP para po sa isang kontrata sa basura na hinihingi ng kaibigan niya? Kaya daw po kayo nagkahiwalay ng landas. Wala. Hindi totoo yan. Kasi nungalingan na naman. Gusto niya ibigay yung kontrata ng basura doon sa kaibigan niya, yung Greg Go. Sabi ko, sumama sa bidding. Hindi sumama sa bidding. Paano maibibigay? Sabi niya sa akin, bigay mo, mayor ka No, ako mayor sa San Juan, kung anong gusto ng mayor, masusunod. Sabi ko, Mr. President, merong procurement law ngayon, may batas. Hindi pwede yon. Ngayon, pinakiusap niya, yung daw 2 distrito, ibigay. Sabi ko, pakikiusapan ko yung nanalo. Okay. Alam mo, President Estrada, go ahead po. kailanman, ako, nung mayor ko, hindi walang kontrata by administration ng basura. Kaya hindi ko alam ang kontrata. Meron lumapit sa akin na kung ano raw ang SOP, yung SOP ng kontratista, kung maaari na makuha niya yung basura. Sabi niya, okay yan. Approve. In-approve niya. Di sabi, okay na. Pag pumunta siya sa Amerika, pinabaunan pa siya. Hindi niya aminin yun. Kasi nungalingan yun Tapos, pagbalik niya rito, ano-anong dahilan? Sabi, gano'n. Yung pala, yung kontratista ngayon, yung binigyan niya ngayon, sinundan doon siya sa Amerika. Tapos, pagbalik dito, iba na. Sabi ko, kaya mo bigay, di wag. Wala yung sinasabi niyang bidding. Yun ang kasinungalingan. Nako. Pagkatapos, hindi, sandali lang. Pagkatapos nun, sige, para alam niyong sabi, isang distrito na lang bibigay ko. Sige, bahala ka. Hindi naman ako interesado. Gusto lang tulungan natin kaibigan. Hindi isang distrito, di binigay. Gentlemen, patawarin niyo po ako. Mga taga-Maynila, patawarin niyo po ako. Palagay ko, meron pang kailangan, may round 2, round 3 pa tayo dito sa umagang harapan. Dating Pangulong Estrada. Mayor Fred Lim, gusto ko po kayong pagbigyan. Kaya lang po ay talagang nakakaisang oras na po tayo. Kapamilya, narinig niyo po ang dalawang panig na humihingi po ng boto ng mga taga-Maynila. Kayo na po ang bahalang humusga kung sino sa kanila ang karapat-dapat maging mayor ng Maynila. Si Dirty Harry ba o si Asyong Salonga? Hanggang sa susunod na harapan, ako po si Anthony Tabel.